Please follow me with your eyes to Jeremiah chapter 2 verse 13 sa ISV. Indeed, my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and they have dug cisterns for themselves, broken cisterns that cannot hold water. Magasunod kita sa hiligaynon, kaya ang akon mga tawo, nakahimo sing duwa ka sala. Nagtalikod sila sa akon, nga amo ang tuburan sang mabugnaw nga tubig. Kag naggutkot sila, sing mga bubon. Sing mga bubon, nga may litik nga hindi matiniran sang tubig. Please be seated. Makadto kita sa importante nga mga kamatuoran nga atong talupang doon. Number 1, the first step in the career of evil is forsaking God. This is the fountain of all other sins. Kung imulang taon ang aton gigamit is the word career, nagpaintindi ni nga general course of action, occupation and livelihood. Ang pagbiya sa Dios amo ni ang tuburan sa tanan nga mga sala. Aton ginlantaw ang Jeremias 2:4 untod sa 8. Tuo kay kung magsambal gani ka, nga gitawag context, the verses that appears before and after the text is considered as a context in theological interpretation. Kung imo lang taon ang context, before ginhambal sa propeta sa verse 13, makita naton ang problema diri sa gitawag yung verse 4 up to it. Aton lang taon. Jeremiah chapter 2, 4 up to it. Siling pa diri, kamo nga mga katawan sang Israel nga mga kaliwat ni Jacob, pamatiin ninyo ang ginsiling sang Ginoo. Pamatiin ninyo ang ginsiling sa Ginoo. Dayon sa verse 5, nagsiling, amo ini ang ginsiling, ang iya ginsiling. Ano bala ang sala ang nakita ninyo, ang nakita sa inyong mga katigulangan sa akon, nga nagpalayo gid sila sa akon. Namangkot ang Ginoo, ano gid nga sala? Ang ako nahimo sa inyo katigulangan, kag ining katigulangan ninyo inyo gisulod ang lifestyle nga di nagpalagyo kamo sa akon, nagpalayo kamo sa akon. Ano gid nga sala? Sabi mo lang kung imo lang taon matandog kagid. Nga. Way ginhimo nga sala ang Ginoo sa ila. Way kalapasan nga nahimo ang Ginoo sa ila. Amo na nga naglibog ang Ginoo kung imo makita iya nakapamangkot ang Ginoo, ano gid nga sala nga kung ginhimo nga nagpalayo kamo sa akon? Tagdan kung padayuno na to ni imo makita nimo sa bersikulo 6. Pero before sa bersikulo 6, maliwaton naton ang bersikulo 5. Nagsunod sila sa mga Diyos-Diyos nga wala sing pulos. Kag tungod siningin wala man sila sing pulos. Ano gid ang sala nakon sa inyo katigulangan kag sa inyo nga gibuslan ko ninyo sa Diyos-Diyos?
Kagdayon kung padayunon, tani siyado ka dramatic ang gitawag niya pagplastar sa propita. Sa versikulo 6, wala sila nagpangita sa akon. Bisan ako pa ang nagpagawa sa ila sa Ehipto, kag nagapanguna sa ila sa kamingawan nga wala sing mga tanom. Wala. Imbis pangitaon nila ko kag pasalamatan, lain ang ilagihimo. Kagdayon, ang duta nga disyerto may mga buho, mamala, delikado, kag wala sing tao nga nag-istar, uko nagaagi. Sa versikulo 7, gindala ko kamo sa maayo nga duta, pagpulos ang maayo nga mga patubas ini, pero sa pag-abot ninyo, ginhiguan ninyo ang duta nga akon gipapanag-iyahan ka ginhimo niyo ini nga makangingilan. Gibuhi sila dito sa way mabuhi nga tanom, gipakaon sila. Gidala sila sa duta nga din nagailig ang gatas kag dugos. Pero ila gidagtaan ang duta. Kagdayon ano pang hambal sa propeta sa versikulo 8? Bisan ang mga pari, wala nagpangita sa ako. Bisan ang mga pari. Kibalubla ka mo nga din may tatlo kagitawag nga ministry ang gihatag sa Dios paagi kay Moses. The ministry of the prophets, the ministry of the judges, and the ministry of the priesthood. Pero ti kabalansi nga ministry ni. To kay ini nga ministry amo ni nag-uphold sa kingship, sa theocratic nga government nga giplastar sa Dios sa iyang mga katawan. Siya ang hari, regulated by the ministry of the prophets, regulated by the ministry of the priesthood, and regulated by the ministry of the judges. Ano ang buti pangop sini? Perti katahom nga plastada sa Diyos. Kung may isugo ang Diyos sa iyang katawan, He uses the prophets. Ang iya pahambalon ang mga propita, kung makahibalo ang iyang mga katawan. Dayon kung may kinahanglan ang iyang mga katawan, gusto ng iyang mga katauhan nga maghalad sa iya, magpasalamat sa iya, imo makita, ginaministeryon sa mga pari. Agod nga gitawag madala ang ila gitawag mga halad kag mga pagpasalamat. Kag dayon kung may pagsinuay sila, may ministry of the judges. Amutong may nagtuhaw sila ni Samson, nagtuhaw sila ni Tula, nagtuhaw sila mga gitawag yang nga sila ni damo nga mga si Samuel nagtuhaw. Tungo kay sa ministry of the judges, amutong maghusay sa ilang mga kasuayan sa dira nga magkabuhi sila sa duta nga saad. Purti kabalansi. Pero ang problema nga din imo makita ang gitawag ang mga pari nga amo taning gintulinan nga din sa pagpangita sa iya sa personalidad sa Dios kag sa presensya sa Dios upod sa sini nga mga tao ang hambal ni Jeremias waay na nangita. Ang ipangita ang ila na kaugalingon nga kaayuhan. Imbis kaayuhan kagkadayawan sa Dios ang ipangita iya na kaugalingon nga kaayuhan. Dayon ang hambal dire ang mga pangulo nagrebilde kontra sa akon. Ang mga pangulo untani nga din amo nang mangulo nga din mangin matutom. Mangin matutom ang gitawag mga katawan sa Dios. Nagrebilde na batok sa Dios. Kag ang mga propeta naghambal na sa mga mensahe sa ngalan ni Baal. Abi man lang kung imo lang taon ng Biblia, kasisilyo sa gitawag propesiya, thou said the Lord, thou said the Lord, thou said the Lord. Pero lang taon bala na. Anong natabo? Thou said Baal. Pirti nga gitawag yan nga. Kung sa aton hinambalan karon pirti nga pagkasukamod. Pirti nga pag-us-us sa plano kagkatuyuan sa Dios. Kagdayon, nagsunod sa mga Diyos nga wala sing pulos. Nagsunod sa mga Diyos nga wala sing pulos. Makato kita sa ikaduha nga division. Number 1, the first step in the career of evil is forsaking God. Amo ning unang nga
kung sa hagdanan pa mo ning una nga tikang. Dayon, ang ikaduha, the evil of forsaking God. Repeat after me. The evil of forsaking God leads to another sins. Kung ang isa ka tao, mga katauhan man nga magpalayo na sa Dios, magpalayo siya relasyon sa Dios, masugot ka kasi hindi, imo makitaya, amo na ang gitawag giya magtuytoy sa damo pangasala. Everybody say amen. Nga, we seek to fill up the void. Tungod kay wala na ang Diyos, ang buwid ya, ang kawang, ang bakyom, gitawag ya nga himun-ana with God's absence has made to find satisfaction in other object. Imbis ang kalipay ara sa Dios, gipangita na sa sini nga mga katawan ang kalipay nga hindi na Dios. Sabi mo lang, utod kag abyan, we must be knowledgeable. Sa nagbukas ko sa internet, daw nagsubo ko mga utod nga daw makasusubo gid tungod kay kung imo lang taon, kung magtanaw ka sa mga Muslim, si Muhammad kag ang iya mga kaupdanan nga Muslim, waay gitawag iya nagapangabudlay pirmi to represent Allah. Palakpakan na ito ng Ginoo sini. Amo na nga gikonsideran sila nga gitawag fastest growing religion. Ang mga Buddhist lagko na nga mga temple sa Europe ang ginatukod. Hindi na dito sa India, hindi na sa Himalayas. Tungod kay ang ilang mga sumulunod nagrepresentar, girepresentahan si Buddha. Kung imo lang taon, ang mga Confucianist ngang ilang gikilala nga mo si Confucius nga amo ang philosopher of ethics, nagapaninguha man nga ang bilog nga kalibutan makakita sa ilang girepresentahan nga mo si Confucius. Ang mga Zoroastrians, nagatinguha man nga sining katapusan sa kapanunan, ila idusok kag gitawag ya ang philosophy nga gitukod ni Zoroaster. Pero labaw sa tanan. Sa karon nga panahon, ining mga Hindu, lantawan ninyo sa internet, may mga guro sila, may mga mystic sila kag mga holy men nga nakalambot na sa gitag United Nation kag gipahambal sa United Nation. May mga guro sila nga gipahambal sa gitag sa Chicago University. May guro na sila nga din imo makita iya nakigdebate sa mga rabay nga mga Hudyo kag sa mga Christian leaders sa Amerika. Kag dayon ang nakapasubo sa akon amo ni. Kita nga mga Kristohanon ang aton girepresentahan si Kristo Jesus, palakpakan naton ng Ginoo. We represent Christ to the world. Pero ang nakapasubo sa akon amo ni, nga kita ang nag-uyat sa superior nga revelation. Ari sa aton ang kumplito nga pulong sa Dios, palakpakan naton ng Ginoo. Pero isa sa nakapasubo sa akon kag sang lantaw ko sa internet, isa sa mga well-known nga guro giimbitar sa gitawag isa ka gitawag ya Christian University somewhere sa India. Kag ako nagapati nga kaangay sa Trinity College dito sa gitawag ya sa China,
Ini nga gitawag ini nga universidad gipundar sa mga gitawag mga misyonary nga mga matutom kag seryoso nga mga misyonary nga diin agud nga ining gitawag yan ng Christian nga mga religion madala dra sa Dios. Pero ano natabo? Dira sa gitawag ya universidad nga ginakilala nga Kristohanon, giimbitar ang pinakawilnon nga guro sa Hindo nga diin amo ang pamangkutan sa isyo sa purpose sa life, amo ang pamangkutan sa gitawag virtues, amo ang pamangkutan sa mga importante nga isyo sa kabuhi sa tao. Kag dira sa tunga sa mga faculty and staff, gin-explikar sa guro, hindi according sa scriptures nga aton ginuyatan, according sa bidik nga scriptures nga amo ang sacred nga libro sa mga Hindu. Kag ang nakapasubo sa akon sa naglantaw ko sini nga gitawag ya events, sa dira nga din imo makita nagsaka na ang guro upod sa kadam-an nga gitawag ya nga mga young people, kag gitawag yung mga estudyante, kag mga faculty and staff sa sining gitawag Christian University, imo makita, before naghambal ni nga guro, nagkanta, kag ako nagapati, 100% nagapati giko, nga nagdayaw sa iya Diyos, sa kay Jinisa, nagdayaw kay Bisno, nagdayaw kay Siba, nga amo ang gikilala nga Diyos-Diyos sa Hindu. Ano ayan ka? Subo sa panlantaw sa Ginoo sin? Kag amo ni ang natabo sa sini. Because imo makita iya, history repeat itself. Kundi ta maghalong history will repeat itself. Nga diin ang mga katawan sa Dios nangin gitawag nagmadinalagon si Baal sa pagcontaminate sa worship nga diin ginbutang sa Dios sa ila katungan. Taw na. Sa dayon gitawag hambal sa sini nga guro, imo makita iya nagkanta siya sa pagdayaw kay Siba, kay Bisno, kay Jinisa. Within dira sa gitawag gikilala nga Kristohanon nga universidad. Ito sis, ini nga mga young people, ini nga mga gitawag na sa universidad, wise halig sa mga leader nga Kristohanon, to kay imo makita, nagtransfer na ang ila allegiance. Sa non-Christian, kag nagasimba sa Diyos, nga gitawag yan nga mga katawan. Kung ini nga mga leader sa sini nga Christian University, nag-ukay lang sa kasaysayan, sa history sa India, hindi ni sila mangin mainto sa sini nga gitawag mga tao. Kung giukay lang nila ang kasaysayan ni Reverend John Thomas nga nagkadto sa India to reach out sa gitawag ini nga mga nagasimba sa Diyos-Diyos, ang kasaysayan nagsiling sa pag-abot sini ni Reverend John Thomas, imo makita accidentally naglagaw sa India kag nakita niya ang mga katawhan nga din sa aga pa nagapaabot nga buksan, i-open ang temple agod magsimba sila sa tinigban nga larawan nga ginasimba sa mga Hindu. Una nga karon nga panahon ginasalakay sa sini nga mga tao ang mga gitawag nga mga eskwelahan, ginapapraktis sa yoga, transcendental meditation, kag ag ginachanting, hindi na ano kundi Diyos, mga Diyos nga ara ginasimba sa sini nga mga gitawag yung mga guro.
Kung ini nga mga leader, nag-usisa lang sa history sa India, makita ginila nga din imo makita, may mga tao nga nagkadto sa India. Hindi kay gitawag magtuon sa Hindo, kundi nagkadto sa India. Agun ining mga nagasimba sa Dios-Dios, matransform pagkadto sa pagsimba sa matuod nga Dios. Ang kaagi sa sining nga autobiography sa sining nga tao sa gilantaw na kon, sa history, imo makita sa dira nga gin-open ang simba sa sining nga mga temple sa India. Nag-upod siya, ang kasaysayan nagsiling, nag-upod siya sa mga manugsimba pagsulod sa templo sa Hindo. Siling pa niya, siling pa dire, sa nagsulod ang mga tao, he went up together, he went to them. Nag-upod siya, hindi kay pagsimba, kundi imo makita siling pa dire, ang hambal dire, nagsulod siya, kag dayon imo makita iya, nagrikta siya sa gitong gibutangan sa Dios-Dios, kag nakita niya nga ang Dios-Dios ara sa elevated nga posisyon. Kag dayon nakasaysayan nagsiling, way si hadlok-hadlok. Gisaka niya ang altar nga din gibutang ang Dios-Dios. Kag dayon ang mga manugsimba iya giayo nga din maghipos kadali kag pamatian siya. Abi mo lang ang kasaysayan nagsiling, imo makita iya kun imo lang taon diri. Iya gibutang, he put his finger on its eyes and said, "It has eyes but cannot see." Nagkadto sa dito sa Dios-Dios ka nagsiling siya, lantawan ninyo, may mata ni siya pero hindi ni siya kakita. Siling panitamas, iya gikuan ang dalunggan, iya gihikap ang dalunggan sa Dios-Dios, siling siya, may dulunggan ni siya pero hindi ni siya kabati. Namula? Kagdayon siling pa niya, diri sa gitawag yang amo nang pinakatahom, siling pa niya, it has a nose but cannot smell. O lantawan ninyo, may ilong siya pero hindi siya ka panimaho. Siling sa dire, may baba siya pero hindi siya kahambal kagkon lantawon nimo waay ni siya gaginhawa. May mga tiil ni siya pero hindi ni siya kalakat. Sabi mo lang, sa boldness sa sini nga mga tao, even ang nagdumala sa temple na malandong. Amo bala ni ang makabulig sa inyo? Amo bala ni makasabat sa inyo? Even the Brahmin nga nagtambong, nakamarasmas kagdayon, naguluwa ang mga tao sa templo nga diin, kumbinsido nga ang Dios-Dios nga ilagin na simba, hindi matuod. Plakpakan na ito na Ginoo. Pero ini baliskan. Imbes nga sila ang mag-witness kaangay kay Thomas, kay John Thomas, imbes sila ang mag-witness nga ini hindi kaginhawa, hindi kalakat, hindi kalihok. Sila ang iisplikaran. Sa Dios-Dios. Seryoso ni nga sakit. Kasiling ko nga, sa pista sa Cadiz nga, bisan ang mga Kristiyanon, gaupod. Anugid ang gitawag yang abilidad sini.
gali kay hindi ni kalihok, hindi ni kakita, hindi ni kabati, pero may evil nga nagamotivate sa tao sa padayon sa pagsimba sini tugkay. Ang pagsimba sini pinagusto kag wala sing kontrol. Kag kun lang taon naton diri mabalik kita sa teksto, allow us to aton balikon ang teksto. Anak ko nang isa ka tawo magpalayo na sa Dios, nga nagadungag ang iya sala. Bisan ano pa na niya sugid. Nga din mo makita, masiling siya nga, amo malan Japon, bisaway ko kasimba mo. Hindi. Pag mo palayo ka sa Dios, magadungag ang kalautan sa imo kabuhi. Kay ang pagbiya sa Dios, amo nang una kag iloy nga kalautan nga mahimo sa tao samtang gaalagad sa Dios. Plakpakan nato ng Dios. Ang hambal diri. Ang akon mga katawan nakahimo sa duha ka sala, ginsikway nila ako. Ang tuburan nga naghatag sing kabuhi, kag ginasimba nila ang iban nga mga Dios nga daw pariho lang sa nga, nagbuho sila sing pulunduhan sang tubig nga nagakahubas. Ano ni ang buot ipahangop sa sini nga propeta? Cistern were used storing up rainwater. Dito sa Middle East, naghimo sila sing gitawag ya bubon, nga diin dira nila ginadeposito ang gitawag ya rainwater panahon sa ulan. Kagdayon, tungod kay hindi spring water, imo makita ang pundo sini, limited ang pundo. Kagdayon, tungod sa kalimitado sa pundo, the quality and its content were limited. Tungod kay ang tubig naghalin sa ulan, hindi kakakita nga priska ni nga tubig. Kamo nga nakakadto sa Prayer Mountain, gainom kamo sing priska nga tubig tungod kay nagahalin to sa fountain, nagahalin to sa spring water. Ini nga gitawag mga katawhan, nagbuho sing bubon, kagdayon diri gitipon ang gitawag rainwater, kagdayon ini nga mga bubon imo makitaging kalot nila. Kung imo lang taon, hindi sila kainom priska nga tubig. Kagdayon panahon sa gitawag ya kalamidad, panahon sa gitawag ya sa panahon sa hulaw, sa panahon sa gitawag summer, imo makita ya, ila nakita, nga din mahubas ni kagdayon mga sediments, gitawag yang lutak, lagdo, kaglalod, ang ara sa sini nga mga bubon. Nakapinsar ko sa, when I was, kung kita ara sa Prayer Mountain, ang halimbawa sa sini nga mga tao, nga way gainom dito sa spring, nagkalot gid bubon, kagdayon, imbis mag-inom sa gitog buhi nga tubig, dito nag-inom sa bubon, nga din imo makita, hindi priska, ara ang lagdo, ara ang sediments, ara ang mga lalod, amuning kahimtangan sa sini nga mga tao. Kagdayon, kung imo lang taon, makita naton, men have a problem. Men have a problem. They usually misunderstood the spiritual things and try to quench it with stagnant water of the flesh. And in this world, that result to poison and death. Amo ni problema sa siningang mga tao.
They usually misunderstood the spiritual truths. Gigamit sa Ginoo, gipahambal ni kay Jeremias as metaphor nga din imbes nga din maumpawan sila sa buhi nga tubi, nagainom sila sa stagnant water. Kag stagnant water of the flesh and of this world, they resort poison and death. Muna nga siling pasasiling at yulo dyan, ano ning gitawag yang ano ning gitawag bubon, hiyod, is cistern that cannot hold water, mga litik, siling pa niya. It is an act of pagbalhin, halin sa buhi nga Diyos, pagkadto sa evil activities, pagkadto sa self-indulgence, pagkadto sa gitawag pride kag worldly ambition. Ang gigamit nga self-indulgence, amo nang gitawag pagpatuyang, pagpagusto nga kabuhi. Entonces, ang tao hindi gusto siya mangita sa Dios, hindi siya gusto mag-alagad sa Dios, tungod kay gusto siya nga din way mag-control siya kabuhi, tungod sa bugal kag sa worldly nga ambisyon. Kag kung imo lang taon dire, mabalik kita jutay sa gitawag ikatatlong division. Forsaking God is the universal offense of mankind against God. Forsaking God is the universal offense of mankind against God. Ang pagbiya sa Dios, amo na ni ang gitawag giya lapnagon, kalibutanon, nga gitawag sala, batok sa Dios. Siya dan kag si iba nagpalagyo sa Dios. Kung imo lang taon ng Biblia, damo ang nagpalagyo sa Dios kag dayon imo makita iya. Amo na nga sa Salmo Kapitulo 14, 2 sa 3, aton basahon, duganan ta pagbasa. Basahon ta. Ang Ginoo, nagtamod kutob sa langit sa mga anak sang mga tao, sa pagtanaw kung may dira bala nga naghangop kag nagpangita sa Dios. Ako nagapati nga, hindi lang ni sa nagligad, kundi hangtod karon nagatanaw ang Diyos sa langit kung may nagkahangop sa iya, nakaintindi sa iya, nakaintindi sa iya handom nga ipabuhat sa aton, kag nagapangita sa iya. Nang orderi nga paghangop, dayon pagpangita. Kung hindi ka pahangpon sa Dios ang imo pangitaon, hindi Dios. Palakpakan nato ang Ginoo sin. Kung hindi ka kahangop kung ano ang plano sa Dios sa imo kabuhi, ang imo pangitaon hindi Dios. Talusan nimo ang buwid sa Dios, talusan nimo kwarta, talusan nimo gitag material, talusan nimo nga mga butang nga hindi Dios. Kag ang Dios ya paama na lang sa imo kabuhi. Puro ta nakaagi sini. Nga kung ang aton gitog handom, aton ginatuman, kagdayan aton ginapaupod ang Dios sa aton handom nga hindi maayo, kagdayan kung hindi magsabat ang Dios, maakig ta sa Dios kag magtalikod ta sa Dios. Muni problema. Kagdayon, tanan sila naglipas, nagmahigko sing tingob, wala gid sing isa nga nagahimo sing maayo, wala bisan isa. Wow. Tawag lang na natabo. Gabi mo lang kung may isa lang nga naghimo sing maayo, hindi na manaog ang Ginoo. Palakpakan na to na Ginoo. Kung may isa lang nga nakaperform sa kabubuton sa Ginoo, hindi na manaog ang anak sa buhi nga Diyos. Kung si Abraham nakaperform lang perfectly sa kabubuton sa Dios, hindi na manaog si Kristo Jesus. Galing kay si Abraham. Nakakomitar siyang pagbutig. Yes. Kagkon, si David nakaperform lang sa perfect na kabubuton sa Dios,
waay na anak sa Dios nga manaog sa sini nga kalibutan. Wala sing isa. Tungod kay ang makasasala idi ni kaluwas sa iya masig ka makasasala. There is no such things as self-redemption. Hindi ka kaluwas sa imo upod nga makasasala. Sabi mo lang, ang metaphor rin nga ni ginagamit kung imo lang taon, siyado katahom. Kung maglantaw tas sa Salmo 36, versikulo 9, lang taon na ton. Ano ang hambal sa Salmo 36, versikulo 9? Kay ikaw ang ginhalinan sang kabuhi, aton gitawag dunganan ta pagbasa. Kay ikaw ang ginhalinan sang kabuhi, ginapasanagan mo kami kag nagakasanag ang amon hunahuna. You are the fountain of life. Amo na siling pa ni Jeremias, nga gibiyaan ninyo ang fountain of life. Kag nagkutkot ka mo sa bubon nga may litik nga hindi ka hold water. Yud is cistern that cannot hold water. Nagkadto ka mo sa tubig, stagnant water nga makapatay. Kag amuning ibil nga diin gikumitar sa sini nga mga tao. Hindi lang nagbiya sa Dios kundi nagkutkot sing bubon nga diin ara ang kamatayon. Hindi priska. Hindi makapatagbaw. Kag namalandong ko sini mga kauturan, not several facts about the living water. Ikaw ang ginhalinan sang kabuhi. Aton lang taon jutay, the living water comes from Christ. He and He alone. Repeat after me. The living water comes from Christ, He and He alone. Ining fountain of life, ining living water, kung imo lang taon sa New Testament, imo makitaya, naghalin lagi ni kay Kristo Jesus. Sa iya lang gid naton makaplagani, palakpakan naton na Ginoo. Maning na-bless ko sini nga hambal ni Jeremiah. Nga, ano ang hambal sa Sanuan Kapitulo 7, 37 hangtod sa 38. Karon, basahon ta, karon nag-abot ang katapusan nga adlaw sang pista. Gitawag dig pista sa tabernakulo. Amo ini ang pinakaimportante nga adlaw sang pista. Abi mo lang ini nga pista kun imo lang taon. Do 7 ni kaadlaw. Kagdayon sa 7 kaadlaw gitawag ni Feast of Tabernacle tungod ka ikaw ya gi-require gid sa paghalin sa imo balay. Mahalin ka gid sa imo balay. Kag den maghimo ka payag-payag didto sa gibutang nga lugar nga diin selebrahon ni nga pista. Ano ang kahulugan sini? Gipadumdum sila sa Dios nga pilgrim sila. Manugpang lugayaw sila. Pagsilibrar ni sa isa ka panghitabo nga diin halin sa gitag kaulipnan gidala sila sa Dios dito sa Promised Land. Gipaintindi sila nga din imo makita iya ang ila kabuhi isa ka pagpanglakaton palakpakan nato na Ginoo. Isa ka journey. Gipaintindi sila nga diin
maghalin sila sa ila balay, nga diin gipaintindi sila nga din imo makita, mahalin gid sila sa ila mga balay, tungod kay may kadtuan sila nga isa ka lugar. Isa do ka espiritual ang kahulugan. Nabisan ano katahom na sa imo balay, biyaan gina nimo. Sa panahon nga diin kuwaon ka sa Ginoo, biyaan nimo na imo balay. Kagitudluan sila sa pagbutang sing payag-payag dito sa gitog isa ka lugar nga gipistahan, kag dayon imo makita gialaw sila nga makagwa kag makalantaw sa kabituunan sa kalangitan. Palakpakan nato na Ginoo. Sado katahom ni nga pista. Kag dayon ang hambal diri sa gitawag giya, ang pinakaimportante nga adlaw sa pista, sadtong adlaw nagtindog si Jesus. Sadtong adlaw nagtindog si Jesus, kag naghambal sing mabaskog. Kamulan. Ang buti pahangop nga din mo makita iya, kung mag-journey ka mo, nagakinanglan ka mo sing tubi nga makabulong sa inyo kauhaw. Ang aton mga ginikanan nalin sa IPTO, white water system, pero giprovidean sa Ginoo sing isa ka bato nga nagaligid, kag siling pa ni Apostol Paul, ining bato nga nagaligid nga nagapainom sa ila, amo ni nga bato nga mo si Kristo Jesus. Palakpakan nato na Ginoo sa. Kag sa katapusan, ini nga gitawag ya, ini nga bato ng persona nga nagsinggit dira sa katungan sa templo, kag nagsiling, ang bisan sino, pasawon ta, ang bisan sino nga Ginoo magpalapit sa akon kag mag-inom. Palakpakan nato na Ginoo sa. Ako ang fountain of the living water, nga diin imo makita gibiyaan sa inyong mga katiligulangan, kag dayon nagsimba sa Dios. Kag ari nako karon, gusto na kon i-restore ang akong pagka fountain of living water sa inyo sa sini nga panagon. Katahom ang hambal sa Ginoo. Kag dayon anong hambal diri sa bersikulo 38? Pasahon ta, kag nagsiling ang kasulatan, kay nagsiling ang kasulatan nga ang bisan sino nga magtuo sa akon, magailig halin si at nagipuson ang tubig nga naghatag sing kabuhi. Hindi nabubon. Ang plano na kung sa inyo nga aras outward, nga din may mga dirt, may mga sediments, may mga mud, kag ina nga bubon imo makita iya limitado ang quality, hindi priska. Ari na ko karon, hindi nabubon ang ipainom na kon sa inyo, kundi sa sulod sa inyo kasing-kasing magailig ang buhi nga tubig sa panalangin nga mahatag na kon sa inyo. Pirte nga mitapor man kauturan. Amo na kon sa Biblia, kon imo lang taon, unahon ka sa Ginoo pagpaintindi sa gitawag yang material nga mga butang, dutanon nga mga butang, agud nga maintindihan mo ang espirituhanon nga mga butang. Taw na. Kagdayon, iya paginigid dayon, gisilyuhan pagid sa revelation, tandaan ninyo. Nagsilyo ang Diyos sa revelation. Nga kung magbasa ka lang sa Biblia, inigali nga imbitasyon. Hindi lang ni dito sa Old Testament, hindi lang ni sa New Testament, kundi sa katapusan nga sulat sa revelation, ginaimbitar kita. Anong hambal sa revelation? 21 versikulo 6. Basahon naton. Kag nagsiling pagid siya, paskugunta. Kag nagsiling pagid siya, natuman ang tanan. Natuman na ang tanan. Kumplito na ang para sa inyo. Napatay na ko sa cross. Gilubong na ko kag nabanhaw na ko kag akuya ara nagakabuhi sa way kamatayon nga estado sa kalangitan. Yung wala na, finished product. Yes. Finished product na ni. Nagsiling, balikon na ton, kag nagsiling pag siya, natuman na ang tanan. Ako ang Alpha kag ang Omega. Lain ang gitawag ya lingwahe sa Hudyo kaysa aton.
Ang lingwahe sa Hudiyo nagsugod na sa kag natapos na sa o. Ang aton lingwahe, ano gani? Ang sugod gani sa aton lingwahe, kag natapos sa z. Ako ang sinugdanan, kag ang katapusan. Kung magsugod ang Ginoo sa imo, tapuson niya na, palakpakan na to na Ginoo. Hindi kanya angul-angulun. Kung magsugod siya sa imo kabuhi, tapuson niya na. Amo na nga hindi pag-interbinihi ang pagpamuhat sa Ginoo, nga gisugdan ka sa Ginoo kag ikaw ang tunga-tunga, kag ikaw ang gusto magtapos. Nga may gipamirdi ang ibil. Nga nagmadinalago ng panulay sa kabuhi sa mga Kristohanon. Nga, gisugdan sa Dios. Pero nalipatan niya ang tunga-tunga, kag siya na ang gitawag niya, nagmaniubra sa tunga-tunga, kag dahil siya ng katapusan, kag dahil way na garantiya nga matapos sa insakto, kung ikaw ang magtapos. Ang magtapos sa iya ginsuguran, amugin si Kristo Jesus, palakpakan na ito na Ginoo. Yes. Natoblan. Ano nagkakatabo sini nga mga gitawag yung mga tili evangelist? Pasahon ni mo ang God's General. Nagsugod ang Ginoo sa ila kabuhi, pero somewhere along the way, ila ginuyatan ang rinda sa ministry nga gihatag sa Ginoo sa ila, kag sila na nagpalakat, kag dayon natagbong sa kapirdihan. Amo na nga gapangamuyo ta, gapaubos ta, gapalapit ta sa Dios. Lord, hindi namon pag-agawon ang rinda nga ikaw nag-uyat. Siguro kung kaisa pauyaton mo kami sa rinda, pero ikaw gid ang magmaniubra tungod kay. Kung ikaw ang magsugod, matapos gini. Palakpakan na to na Ginoo. Ano ang sugpunan ta? Nga ang buot silingon, baskugon ta, ang buot silingon, ang ginsuguran kag katapusan sang tanan. Kung may ginauhaw, paimnon ko siya nga wala sing bayad sa tuburan nga naghatag sing kabuhi. Palakpakan na ito na ganun. Paimnon ko siya. Wala sa sing bayaran. Paimnon ko siya. Nasiling pa niya dito, come unto me all that labor and have heavy laden, and I will give you rest. Itakod lang ang akong yugo. Kari ka mong gibugatan kagi nabudlayan kay papahulayon ko kamo. Ang requirement lang, itakod lang akong yugo, itakod lang akong guta. Abi mo lang, hindi na ito na maintindihan diri mo. Kung diri nga kultura sa aton, hindi na ito maintindihan. Kaya nga ito makita pirmi, diri nga makita na ito diri sa gitawag yang mga karo, mga karusa, nga ang naggitawag ang naguyod, isa lang gid kasapat, kung karabaw, kung baka man. Pero sa gitawag dito sa kultura sa Hudiyo, may gitawag may guyuran sila, nga duha ang gitawag kabaka ang maguyod. Duha ka asno ang maguyod. Ang paghambal lagi ni Jesus, itakod ninyo akong guta. Upod ka mo sa akon, sa guta nga din akon ginadala. Ito sis manlakaton ang tao si pilgrimage nga may upod si Kristo Jesus. Palakpakan na ito ng Ginoo. Duha sila ni Kristo Jesus nga nag-aupdanay. Kay papahulayon ko kamo. Nambal niya. Naghatag sang kabuhi. Yes.
Dayon, kung imo lang taon dire, ang Sikaraya chapter 3 verse 1. Sikaraya chapter 3 verse 1. Basahon ta. Nagsiling ang Ginoo nga makagagahom. Sa sina nga adlaw pagabuksan ang tuburan para sa kaliwatan ni David kag sa mga pumulo sa Jerusalem sa pagtinlo sa ilang mga sala kag kahigko. Palakpakan nato na Ginoo. Ini nga tuburan hindi lani kay makapabugnaw sa tao, makapaumpaw, makahatag satisfaction, kundi ini nga tuburan hindi lang para refreshing, kundi para cleansing nga tuburan sa makasasala sa tanan nga mga tao. Palakpakan nato na Ginoo. Pagtinlo sa tanan nga mga Diyos-Diyos sa tao. May isa ka preacher nga ako nabasa, ang iya gitawag yan kon. Kaagi, nagwali siya kag dayon. Siya pagwali, damo ang nagdawat sa Ginoo. Pagkatapos may isang kababae nga nagpabilin. Kay naglawag sa commitment mo. Nga itugyan ang tanan mo sa Ginoo tungod kay hilwayon ka sa Ginoo. Ang babae yan nagkuha na. Nakigambal gid sa iya. Brother, kumbinsido gid ko sa tanan nga imo ginhambal. Pero may isa gid nga hindi na kon mabiyaan. May isa gid nga hindi na kon mabiyaan. Siling ang gitawag iya ang preacher. Sugiri kuno ko sa sinang hindi nimo mabiyaan. Insya hindi gid na kon mabiyaan ang akong pagkasugaron. Ang akong paghampang sa barahay, di ginakon mabiyaan. Playing cards. Gitanaw siya sa preacher. Siling siya, sister. Inang imo, inang hindi nimo mabiyaan, gakalipay kasi na, no? Ga-enjoy kasi na mo. Ga-enjoy kasi na, no? Sugiri ko, siya ho. Insya kon ga-enjoy kasi na, amo na ang imo Diyos-Diyos sa imo kabuhi. Kag makasusubo, kung hindi ni mo na mabiyaan, hindi mag-epekto ang kaluwasan nga imo na pamatian. Abi mo lang pagsimba sa Diyos, Diyos before kita mag-ending, hindi nilahog-lahog. Hindi nilahog-lahog. Personal na nga testimony ha. Ari ako, misis. May pananublion ni siya nga mga 13 hektaryas. Hindi layo da sa munduta. Siya ang adopted sa magtiayon nga wala sing kabataan. Amo ang nagpadako hantod nga nakitaay kami. Pero abi mo lang, ising ganang ginakon siya. Hindi paghikutar siya na. Kay maintratas kagamo. Nga. Even ang mga nag-angkon-angkon nga hindi illegal, nagkadto sa balay, to kinhadlok. To kahibalo sila nga din ang manunubli gid. Akon misis. Pero nalipay sila, ko bahinan yun na da. Nga, naka-experience siya giko. Nga agtong mga gitog mga lamisa nga diin nangin ginsunod niya sa nag-adapt sa iya. Ang mga gamit nga din ginsunod kagindala sa balay. Pila ka tuig nga antos nakon sadto. Nga din masakit. Perti nga minasakitay, masakit ang kabataan,
gabulos-bulos sa ospital, siya pirmi dito sa ospital. Kagdayan ang akon amay nagsurinder na nagsiling maputo ta sini sa pahospital nga halin diri sa gitog foundation kadto sa hospital sa Central Bato, kadto dito sa gitog Magdalene, balik-balik hasta kabataan kag may bata giko nga napatay. Kagdayon nangamuyo giko sa Ginoo. Nangamuyo kami, Lord. Ano na ni nga pamalatian daw hindi na ni amo? Nga nasubong sini. Sabi mo lang, ang Ginoo ya, musugid gid sa imo. May revelasyon nga gihatag ang Diyos. Nga atong mga lamisa gali. Amo gali itong ginatuwangan dito sa kampo. Kagdan dira ginaihaw ang ginahalad sa Dios. Dira ginaihaw ang gitog baboy nga way asin. Kag dato nga mga binangon amo tong ginagamit, mga kutsilyo, kag amo gali itong gitawag ginahalad ang mga ginapanawag ang mga taglugar, mga dautan espiritu. Kaya ko mismo, saksigid ka may tao ko, sa way pa ko nagtutom sa Ginoo, ginaupod ko niya dito sa gitawag mga paghalad, kag siya ang gitawag singgitan sa pag-imbitar sa mga dautan nga mga espiritu, mga engkanto, mga taglugar, mga duwende, kag hindi lana hasta mga kalag ginaimbitar sa pagpakaon. Ang Dios gali hindi lani kay gitawag ya inang mga tinigban nga larawan, inang mga gitog mga gagmay nga mga larawan, inang mga lagko nga mga larawan nga makita nimo, hindi lang gali. Ang Dios ya direkta ni nga pagsimba sa kaaway sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Ang Diyos ang nagpatubo, ang Diyos ang naghatag sing ulan, ang Diyos naghatag sa mga pagpakamayo, pero panahon sa tubas, lain ang gipasalamatan, lain ang giihawan, kag amo ni sila ginatawag nga pakaunon sa way asin. Amo na nga kung kita magdidikit sa isa ka butang may asin gid tungo kay imo makita, ako nakita dito sa nag-upod ko sa sining akong tao, nga di nagapanawagan sa gitawag ya panahon sa pagseremonya sa mga Dios kag nagadala sing insinso, kag nagatuob, kag nagaimbitar sini mga kalag, tanan nga mga Dios, tanan nga mga demonyo ginaimbitar. Imo makita ya way sing asin. Nga nag-upod ko sa iya tungod kay kami ang pirmi magkaon sa imo makita sa una nga dulot nga asinan namon. Kay tapos na kuno kaon ang mga taglugar. Muna hindi lahog-lahog ang Dios. May isa ko kagitawag ya suon. Hindi ini kay ulo ilustrasyon lang, true to life story ni. Manager sa bangko. Manager na sa bangko. Pagkita ay namon, imo makita nangapi kami. Istorya kami. Istorya sa din sa iya katubhan. Ni siya so may 8 hektaryas ko o 12 hektaryas karon nga ginasagod. Sa piruso nagugtas ko mo. Kung nagugtas ka man, ginatunto ko sa tao. Ti ano ang imo pamaagi? Sila sa isa lang. Abi mo lang sininay nimo. Kaya ang iya Iloy ako maninay, sininong mo, patay naman to sila, may dako man to nga gitawag yung litrato sila dra sa altar, abi mo lang so, giludhan ginakon. Manager ha? Manager sa bangko. Hindi gago nga tao, alam nga tao. Pero so, siling siya, na-amis ko siya, giludhan ginakonso. Nay, tay, maluoy ka mo sa akon. Duawan yun ang gatunto sa akon mga tao na kung gatunto sa akon, multuhe sila agod nga madudla sila. Nagtanaw ko sa iya. Nagpauli ko nga namalandong. Maalam nga tao, manager sa bangko.
gasakay sa maayo nga salakyan. Way gali isalig sa Dios. Ang iyagli gisaligan, ang kalag sa iya iloy kag sa iya amay nga makamurto sa nagtunto sa iya. Ito sis pirti kabudlay ang Dios. Hindi nilahog-lahog. Amo na nga kitaya, kung imo lang taon, Christ, the metaphor is compared to the living water. And what can able to give? May mahimo siya para sa aton. Imo makita tumintin, palagpakan na ito na Ginoo sini. Way tagasalig sining kalag sa aton mga nagtaliwan. Hindi ta pareha sa Hindo nga kung imo basaw na muna nga ang naggitawag the search of liberation. Ang Hindo, to kay damo sila Dios. Pero kita, isa lang, palakpakan na ito ng Ginoo. Isa lang aton gisaligan nga fountain of the living water, kag ining isa amo si Kristo Jesus, palakpakan na ito ng Ginoo. Siya lang ang makasustain sa aton. Siya ang makahatag sa aton satisfaction. Waay satisfaction nga iban. Kung may satisfaction nga iban, may gitawag yung may enjoying nga iban, imo makita hindi na basta temporary lang na, pero kung si Kristo Jesus ara, eternal kag wala sing katapusan nga satisfaction ang iya mahatag. Sabi mo lang, na-bless ko sa ako nabasa, may isa ka wilting nga babay, magkaranon gidya. Gusto siya i-demonstrate niya ang iya pagkamanggaranon gid. Nagpatukod siya matahom nga mansion. Tahom nga gitawag niya mansion. Dayon iya gihingalanan ang iya mansion, the mansion of satisfaction. Ara ang pagkaon, ara ang tanan nga gikinahanglan niya. Kung sa katahom ara, kung sa mga salugon ara, ang tanan nga gihandom sa iya material nga pagkinahanglan ara. Pero abi mo lang nasubo ko sa katapusan. Sa gisundan sa isa ka historian, sa sulod si mansion, pila lang katuig, nasapuan siya nga, nagbitay sa pisi, naghikog. Nang nagsiling ang nagsunod sa kasaysayan. Anong rason? Ara ang tanan pero nga naghikog siya. Ara ang tanan. Nga iya gikinahanglan pero nga naghikog siya. Nga may kulang na wala. Ining kulang amo si Kristo Jesus pagpakan nato ni Ginoo. Bisan way ka mansion, bisan ka way pareha sini katahom nga balay kag kanami nga mga pagkaon, kun ara si Kristo Jesus masaligan mo nga diin, buhi ka hangtod sa wala si katapusan. He is the fountain of the living water. Natulad sa Sakaraya. Anong hambal siya? Nagsiling ang Ginoo nga makagawom sa sining adlaw, pagabuksan ang tuburan para sa makaliwatan ni David kag sa mga pumuloy sa Jerusalem sa pagtinlo sa ila mga sala. Palakpakan na ito ng Ginoo. Ini nga fountain, gibuksan ni sa pagsinggit ni Ginoo dito sa San Juan Kapitulo 7, sa paghambal niya dito sa San Juan Kapitulo 4 sa babae dito sa Samaria. Amugal itong panahon nga gibuksa na. Nga hangtod karon makaabil ta, nga hindi ta mabalaka sa aton makasalanan, tukay may kapatawaran sa kasalanan naton, palagpakan naton na Ginoo. Ang nakadagta sa aton kabuhi, limpiyuhan na sa Ginoo, kag dayon imo makita siling pas sa gitawag giya Ezekiel Kapitulo 26-36, kung way ko nagsala anong hambal, imo makita iya bisibisan ko kamo pagkatinluan ko kamo sa buhi sa matinlo nga tubig, kag kwaon ko ang tanan nga Dios kag kadagtaan sa inyo, kag ibutang ko nga akong espiritu sa sulod ninyo, kuhaon ko ang batuon ninyo nga kasing-kasing, kag buslan ko kamo sing kasing-kasing nga unod. Palakpakan na to na Ginoo. Amo na ning gibuksan. Amo na ni.
Amo na hindi ka na maglawlaw, imo makita iya. Ang imo kabuhi iya kun ara ka kay gitinluan na ka, palakpakan na to ng Ginoo. Gitinluan ka na. Hindi ka maglawlaw kung magtinlo ang Ginoo. Amo na ihambal eh. Kagdayon kung imo lang taon diri, allow me sa tuhab a konklusyon. Makumpisal ta sini, palihog ta magatindog. Kagialaw na ton nga ang balang espiritu manghikot sa aton. Yes. Anong hambal niya dere? Repeat after me. Kay kuhaon ko kamo sa nagkalain-lain nga mga nasyon, kag pabalikon sa inyo kaugalingon nga duta. Wisikan ko kamo sang limpyo nga tubig. Wow. Balikon na ton, wisikan ko kamo sang limpyo nga tubig, agud mangin limpyo kamo sa tanan nga kahikuan, kag indi na kamo magsimba sa mga Diyos-Diyos. Palakpakan na to ng Ginoo. Hindi na kamo magsimba sa mga Diyos-Diyos. Inigali nga fountain of living water, gibuksan ni. Agud matinluan ta sa aton kahiguan kag dayon. Manaad ta sa Dios, Lord, hindi na gi ko magsimba sa mga Diyos-Diyos. Muna nga kon, may ari diri nga din. May mga tinigban pangalarawan sa inyo panimalay. Lihog lang. Ihatag na na sa akon. Kay irigalo ta na kay Kristo Jesus. Palakpakan nato na Ginoo. Amo nang paborito nga regalo ni Kristo Jesus. Isa na kapag deklarar nga Ginoo, gisurinder na ko nito kay way nako, imo na ko giwisikan sa tubig nga matinlo kag dayon imo na ko kuhaon sa mga Diyos-Diyos. Dayon ano pa ang hambal dire? Baskugon ta, hatagan ko kamo sang bag-o nga tagipusoon kag bag-o nga espiritu. Wow. Kag nagsiling sa dire, baskugon ta, ang matig-an ninyo nga tagipusoon mangin matinumanon na nga tagipusoon. Hatagan kuman kamo sang akon espiritu agud masunod ninyo sing maayo ang akon sugo kag mga pagsulundan. Palakpakan naton. Hatagan ko kamo. Kung may espiritu sa kalautan, may espiritu sa pagkamatinumanon. Kung may espiritu sa gitawag kabuangan, spirit of foolishness, may spirit of wisdom. Kag amo na ang ihatag sa Ginoo sa aton. Yes. Kasiling ka, hindi ko katuman. Uy, rason nga, hindi ka katuman. Tugi ang hambal sa Biblia, may espiritu nga magbulig sa imo. Palakpakan na to na Ginoo sa inyo. Let us bow our head. Ikambal ta sa Ginoo. Singa na ang Ginoo nga Lord. Katahom sa imo saad sa akon. Katahom sa imo promisa sa akon. Ikaw gali ang mitapor. Ikaw gali ang matuod nga tuburan sa tubi nga buhi. Ang pagpalapit sa imo kag ang pag-enjoy sa imo kag ang pakigihinon-anon sa imo isa gali na kamatahom nga hilikoton tungod kay pariha gali na gainom ko sa tubi nga buhi nga diin imo ginaman para sa akon. Salamat nga singa na ang Ginoo, salamat nga naintindihan nimo ang kauhaw sa akon kalag. Salamat nga naintindihan nimo ang pagkinahanglan sa akon kalag.
Subong ang kabuhi nakon isa ni kapagpanglugayaw, isa ni ka-journey. Nagakinanglan gikusing tubi agon makapaumpaw sa akon kauhaw kag kakapoy. Kag ikaw gali ang makapaumpaw lang. O Kristo Jesus ang anak sa buhi nga Dios. Igampal sa Ginoo. Hindi ta magkadto sa iban nga mga pamaagi. Ang Hindoya, damo sila kadtuan. Kung kinahanglan sila tubi, may Diyos-Diyos sila sa tubi. Kung nagakinahanglan sila kalayo, may Diyos-Diyos sila sa kalayo. Kung kinahanglan sila gitawag iya, nga gusto sila nga gitawag iya, barin sila kag wala sila sing bata, may Diyos-Diyos sila sa gitawag iya kwan, fertility. Na. Amo gani na nga imo makita kung imo lang taon dire, imo makita hasta baka ila gitawag gikilala nga Diyos-Diyos. Hasta gitawag iya private part sa isa ka tawo gikilala lang nga Diyos-Diyos. Damo sila kadtuan. Pero kita lain. Isa lang gid aton kadtuan kag ining isa naton nga kadtuan kumplito ni dira kay Kristo Jesus. Palakpakan naton na Ginoo. Kumplito ni siya. Ang mga Hindu gasala sinong tawgon nga Dios? Thousand of gods. Pero kita hindi ta magsala tungkol kay sa Christianity, isa lang ang sentro na din makapaumpaw sa tanong pagkinahanglan, si Kristo Jesus. He is the fullness of Godhead bodily. Siya ang fullness of Godhead bodily. Muna nga makigambal ta sa Ginoo. Yes. Ibayaw naton kamot. Amay nga langit nun, kumbinsido kami sa imo hatag, kag ining hatag, wala sing iban, ang imo anak kabugtong, nga amo si Kristo Jesus. Kumbinsido kami sa iya ikasara. Kumbinsido kami sa iya mahimo. Kumbinsido kami nga wala sing butang, nga amon gikinanglan nga wala sa iya. Kag salamat sini nga kamatuoran. Pagwaa kami sa sini nga duog, nga ining amon na pamatian, nga siya gali ang tuburan sa tubi nga buhi. Siya gali ang makapaumpaw sa amon kauhaw. Siya gali ang bulong sa nakapauhaw sa amon nga makasalanan kagkalapasan. Siya gali ang amon gikinanglan. Amon ginaimbitar ang balaan ng Espiritu sa pag-upod sining amon na pamatian. Sa pagpanglihikot sa amon na pamatian, kag sa paghatag sing kabuhi sa amon na pamatian. Magagawa kami sa sining nga duog, mga katawhan nga may paglaom, mga katawhan nga may kasiguruhan, mga katawhan nga may kaisog sa pagbato, sa mga pagsulay, tukay ara gali siya upod sa amon, nga nagapabakod sa amon, sa tanan namon nga tion, sa amon kabuhi. Salamat sa imo Amay, salamat sa imo balaan ng Espiritu, salamat sa imo anak sa buhi nga Dios, nga ningin kaupod namon ka sa sining hilikoton. Dawata ang mga pagpasalamat, dawata ang mga pagdayaw, dawata ang mga pag-aprisar sa imo makatawan sa sining ation. Sa imo ngalan o Kristo Jesus, ang anak sa buhi nga Dios.